Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, basahin natin yung ating concern mula sa isang public school teacher. Sabi niya, ako po ay isang public school teacher at nanay. At sobrang bigat na nang nararamdaman ko dahil pinagsabay-sabay ang stress sa trabaho, responsibilidad sa pamilya at problema sa pagsasama namin ng asawa ko matapos ang infidelity 4 na buwan na ang nakakalipas. Dahil dito, nakakaramdam ako ng matinding lungkot at pagod, nag-leave ako ng 7 days, nag-detach at nag-lay low sa work at may mga araw na ayokong pumasok. Ayokong makipag-usap at wala akong gana sa lahat. Gusto ko sanang mag-early retirement pero pakiramdam ko wala akong choice dahil kailangan ko pang ipagpatuloy para sa mga anak ko. So far, ang nakikita ko dun sa concern, may posibleng burnout dahil as a public school teacher, napakadaming workload yung mina-manage po ninyo. Dagdagan pa na po pwedeng nawo-worsen yung ganong klaseng pakiramdam dahil sa infidelity na nangyari mula dun po sa asawa ninyo. I'm very sorry na nangyari po yun sa inyo, no? Maganda po maaga po mag-ask na po kayo ng intervention, maagang help. Tingnan po ninyo sa eskwelahan po ninyo, baka may RGC, kaya may guidance advocate tulad ng psychometrician para mas matulungan po kayo. Or kahit ito lang po, kung wala pong available doon at medyo hindi pa kayo nagkakaroon ng ganong klaseng lakas ng loob, kasi kahit anong sabi ko, syempre, nasa inyo pa rin naman yan, pwede po kayong makipag-usap sa isang tao lang na pakiramdam po ninyo hindi po kayo i-judge. Yung trusted person na po na yun, sobrang importante po siya kasi yung nararamdaman mong bigat, mahahati yan doon ng kalahati kapag nasabi mo sa kanya yung nafe-feel mo. Pwede po tayong mag-ask ng pag-reduce ng load. Kasi meron naman na po tayong mga nilabas na mga memo para mas matulungan po yung mental health ng mga teachers. Kung hindi po ako nagkakamali, nag-release po yung Civil Service Commission para po dun sa mental health na yan, no? Programs. At syempre, importante din po na mag-set po tayo ng boundaries. Kasi at this point, mukhang kailangan po ninyong mag-set ng boundaries. No? At sa pagse-set ng boundaries, meaning kung ano po yung kaya ninyong kontrolin, yun po yung kailangan ninyong gawin. Kung hindi niyo po talaga kaya makipag-usap sa iba, so pwede niyo naman sila inform sa kung ano lang yung type of, alam niyo po yun, level of energy na kaya ninyong gawin or makipag-interact. Pinakahuli, para ma-address po natin yung infidelity ng husband po ninyo, pwede naman kayong punta sa mental health professional. Baka kailangan po pala ninyo ng couples therapy para mas ma-address yung root cause na yan, no? Kasi baka issue talaga yan na matagal na, no? Na hindi po natin alam kung saan pa nagmula. O kaya naman pwede nyo rin pong gawin na kausapin yung husband po ninyo mula doon sa nararamdaman talaga ninyo. At kung gaano na po kayo naapektuhan. Sana kahit papaano nakatulong yung aking mga tips. At kung meron din po kayong concern tulad nung ating nag-send ng letter, wag po ninyong kalimutan na i-send sa email na nakikita po ninyo sa baba. So muli po, this is Rian Porchis, your millennial psychologist, at maraming salamat.